Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong article sa Manila Times June 10, 2025, sinulat ni Red Mendoza. Tungkol ito sa Publicos Asia Survey, second quarter survey, tinawag nilang pahayag. Survey conducted from June 27 to June 30. With 1,500 respondents. So, dito natin makikita yung approval and disapproval ratings ng mga top government officials. Isa po itong Publicos Asia na pinapaniwalaan ko. Mga credible surveys ito. Publicos Asia, Pulse Asia, SWS at saka WR numero. Ang mga survey na alanganin po para sa akin ay yung Okta Research at saka Tangerine. Okay, so ito, ang may pinakamataas na approval rating, walang iba, si BP Sara pa rin, 36% approval rating ni BP Sara. Si PBBM, 25% lang ang kanyang approval rating. Si Senate President Escudero is 28%. Ang pinakamababa, kawawang kawawa, si Speaker Martin Romualdez, 15% lang ang kanyang approval rating. Ngayon, punta tayo sa disapproval. Ang disapproval rating ni PBBM is 47%. Ang disapproval rating ni BP Sara is 42%. Si Senator Escudero is 35%. And si Martin Romualdez 52%. So, dito mo makikita sa top 4 government officials, talaga ang pinaka ayaw ng mga tao ay walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Halos sa lahat ng surveys nitong credible survey groups, yung pinangalanan ko kanina, palaging nasa kolelat si Speaker Martin Romualdez. Mataas lang ang rating ni Speaker Romualdez kung Tangerine at saka Okta Research ang mag-conduct ng survey. Anyway, pabayaan na lang natin. And by the way, itong Publicos Asia survey na ito is non-commission. Yun po ang bantayan natin sa mga survey. Kung non-commission, walang nagbayad, so most likely objective or fair, kasi walang nagbayad eh. Kaya lang once na commission survey may nagbayad, langanin na yan. Okay. So, ang most pressing issues ng mga respondents, ano yung pinaka gusto nila na aksyonan ng gobyernong ito? Okay. As usual, ang most pressing issue ng mga Pilipino is corruption. Sunod ang economy, sunod ang inflation. Halos sa lahat ng surveys din yan ang lumalabas. SWS man yan, Pulse Asia or WR numero, number 1 talaga ang corruption problema ng ating bansa. Kaya better late than never yung Philippine Chamber of Commerce and Industry, the biggest business group in the Philippines, nagsalita na grabe, talamak ang corruption sa bansa at ang source ng corruption ay yung 2025 national budget. Grabe. Mabuti na lang at merong congressman Sidro Ungab na nag-expose yung blank items sa BICAM report
Yung 2025 budget, kaya na-booking sila. Ngayon, daming naisampang kaso sa Supreme Court, parang wala naman, tumahimik na. Nawala na yung mga oral arguments. So, halos 90% na sa 2025 budget ang na-release. So, wala na. Kahit ano pang decision ng Supreme Court sa mga petition na isampa sa kanila, na-release ng budget. Kagaya nung PhilHealth, yun, napakaganda ang ginawa ng Supreme Court nung una. Nakatatlong beses silang nag-oral arguments at ang lumalabas, hindi nga maganda yung ginawa ng executive, yung pag-transfer ng PhilHealth funds, at umamin na si Finance Secretary Recto, na kung sakali mang mag-utos ang Korte Suprema na ibalik yung 60 billion, ay babalik daw. Kaya lang, ipapasa nila sa atin. Excuse me. Isasama nila sa 2026 budget. Para tayong ginisa sa sariling mantika. Nawalan na tayo ng pondo kasi contribution natin yun. Galing sa atin yun. Tapos mamaya ginamit sa National Treasury kung saan-saan ginamit. Grabe. So, yun na po ang most pressing issue, corruption, economy, and inflation. Okay, balik tayo sa mga ratings. So, paano yan? Yung nag-aambisyon na magpresidente, pinakamababang approval rating, i-connect natin sa presidential survey, yung pinaka-latest, 6% lang ang rating ni Speaker Martin Romualdez compared mo kay BP Sara na 35%. So, paano ngayon mananalo? The only way, style Leyte, yung first district na disqualified lahat ang mga kalaban, kaya automatic panalo. So, sabi nga ni Senator Zubiri, gusto nilang tanggalin sa pwesto through impeachment si BP Sara. Tinawag niyang witch hunt. Witch hunt daw ang impeachment para matanggal yung malakas na kalaban nila sa 2028. But, hindi sila magtatagumpay kasi panalo na si BP Sara sa impeachment case na yan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsuporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa Talandig, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nagbenben sila og sidling sa kape. So mga planggana ang gipang sudlan para nga ang kape safety. So kada usa so gipail-pail na og lipay sila nga makatanom sila og kape. Salamat sila sa Ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod. Labi na kining kape nga mahal. Kay kining kape mas mahal kaysa lakatan. Ang among unang tanom lakatan. So ang kape mahal gyud siya. 469 na gyud, sir. Salamat na gyud kayo. 469 ang yan ni Manoy Boy nga tanom nga kape. Ang ako 550 ang akong tanom nga kape. Nagtuog yun mi nga makahawas na gyud mi sa kalisod. Makarbis mi. 350. 350 na ang imo. Sa imo kwan. Yan. So nindot gyud kaayo nga sidling. So kada usa ka tao so mo na ni ang ilang bahin-bahin.
So kining among kape 459 na ni ang among kape dinhi sa among lugar nga natanom na. 4,069 na di ay ang among natanom nga kape.